Again mga kapatid, good morning po. Sa pagsisimula po natin, let me propose to you yung katotohanan po na to that the person you refuse to forgive is the prison you refuse to live. Tagalogin po natin. Yung tao daw po na hindi ninyo pinapatawad ay yung mismong preso kung saan ayaw po ninyong makawala. Bakit? Kasi mga kapatid, ito po ang reality. If you are a person na hindi nagpapatawad, alam niyo po ano pong ginagawa natin? Tayo po yung mga tao na ikinukulong natin yung sarili natin, na akala natin yung tao na naka-offend sa atin yung pinapasakitan natin. Pero we end up realizing na dahil ako yung galit sa kanya, na dahil ako yung hindi nagpapatawad, ako pala yung nakakulong sa galit. Kaya napakaganda po nung katotohanan na yan, mga kapatid. The person you refuse to forgive is the prison you refuse to live. Imagine niyo po yun, tuwing makikita po ninyo yung tao na galit kayo sa kanya, yung tao na hindi po ninyo pinapatawad, lagi po kayo nababad trip. Kahit gaano po kaganda yung gising ninyo, kahit gaano po kaganda yung nangyayari sa araw na to, kapag nakasalubong nyo po yung tao na kinagagalitan ninyo, masisira na po yung araw ninyo. Tama po? Kahit po gaano pa kadami yung blessing na binigay sa atin ni Lord, kapag nasalubong nyo na yung tao na kinagagalitan ninyo, yung blessing na yun mabubura. Ano na pong maalala natin? Pain, galit, sama ng loob. Kaya ang sabi po dyan mga kapatid, kapag ikaw daw po ay galit sa isang tao, ikinukulong mo yung sarili mo doon sa prisoner o doon sa prison kung saan dapat hindi ka naman nakakulong. Nakikita po natin, kaya dito pa lang po mga kapatid, dapat makita na po natin na tayong mga mananampalataya dapat talaga marunong magpatawad. Ngayon po, let's define what forgiveness is not. Bago po tayo pumunta kung ano ba talaga ang forgiveness, tingnan muna po natin, ano ba talaga ang hindi muna forgiveness. Alam niyo po, dito tayo nagkakaroon ng problem eh. May mga tao po, hirap magpatawad. Alam niyo po kung bakit? Kasi hindi nila naiintindihan kung ano ang pagpapatawad. So let's define what forgiveness is not. Number one, mga kapatid, forgiveness is not revision. Pastor, ano pong ibig sabihin yan? Mga kapatid, ganito po kasi. Tayong mga tao minsan, nahihirapan po tayo magpatawad for the very reason na akala po natin, Pastor, kapag pinatawad ko kasi siya, tinanggap ko na tama siya at mali ako. Tama po? Pastor, kapag pinatawad ko siya, tinanggap ko na tama yung kwento niya at mali yung side ko. Lalo na po kapag ang pinag-awayan, hindi naman utang. Kapag pinag-awayan po, chismis. Pansinin niyo po ito Kapag Pastor, kapag pinatawad ko yung chismosa naming kapitbahay, it's as if tinanggap ko na rin na tama yung chinichismis niya sa akin. Tama po ba? Tama po? Minsan po, mahirap magpatawad kasi akala natin ang pagpapatawad, ito yung pagbabago ng narrative. Akala natin yung pagpapatawad, mababago na yung history. Akala natin kapag nagpatawad tayo, mamamali na yung katotohanan, yung tamang bagay. So dito mga kapatid, dapat makita po natin na ang pagpapatawad, hindi po yan pagbabago ng katotohanan. It's not revision. Tingnan niyo po meron po isang story sa Bible. Kilala po natin to sa Genesis. Okay, si Joseph. Kilala niyo po si Joseph? Ano pong nangyari kay Joseph? Ang ginawa po ng mga kapatid ni Joseph sa kanya, pinagkaisahan. Bakit? Kasi nainggit po sila kay Joseph Kasi favorite po nung tatay nila itong si Joseph. So ang ginawa po nila, binugbog. Dapat originally papatayin nila. Pero sabi ng isa nilang kuya, huwag na natin patayin kasi parang napakasama naman natin yung mga tao. Ang gawin natin, ibenta na lang natin si Joseph. Tapos sabihin natin sa tatay natin, kinain siya ng mga mababangis na hayop. So ganoon nga po yung nangyari. That's the narrative, mga kapatid. Yun ang nangyari. Si Joseph ang biktima, binugbog ng mga kapatid, gusto nang patayin, pero hindi pinapatay. Ano pong ginawa? Ibinenta kasi Joseph, ang dami po niyang napagdaanan. Nakulong, nagutom, na-promote, na-accuse na rapist, okay? Tapos nakulong uli. Tapos po hanggang dumating po yung panahon na naging faithful siya sa ating Panginoon, prinomote po siya, nagkaroon ng posisyon sa Egypt. Noong mga panahon po na nahihirapan ni kanyang family dahil po sa tagutom, pumunta sila sa Egypt, hindi po nila nakilala si Joseph. But we know the story. Nagkaroon po ng reconciliation. Tingnan niyo po nung takot na takot daw po yung mga kapatid ni Joseph na lumapit sa kanya. Kasi parang feeling nila, naku, pwede tayong ipapatay ni Joseph. We know the story. Tama ba? Sabi nila, baka hindi pa tayo napapatawad ni Joseph. Pwede niya tayong ipapatay. Nasa posisyon yung kapatid natin ngayon. Makapangyarihan siya. Pansinin niyo po ano pong sinabi ni Joseph sa kanya, mga kapatid.
Genesis chapter 50 verse 20. Sabi po ni Joseph, masama nga ang inyong ginawa sa akin. Sinabi po ba ni Joseph sa mga kapatid niya, ay, wala kayong ginawang mali? Sinabi po ba ni Joseph na wala kayong ginawang masama? Hindi po sinabi ni Joseph yon. Hindi po niya binago yung narrative. Hindi po niya binago yung kwento. Doon lang po siya sa katotohanan. Ang sabi po ni Joseph, totoo naman na masama nga ang inyong ginawa sa akin. Subalit, ipinahintulot iyon ng Diyos para saan daw po? Sa kabutihan nilang lahat. At dahil dooy, naligtas ang marami ngayon. So mga kapatid, ano po yung makikita natin dito? Mga kapatid, hindi po dahil nagpatawad kayo, ibig sabihin tanggap niyo po na kayo mali, sila tama. Hindi po dahil nagpatawad kayo, mababago na po yung story. So mga kapatid, lagi po natin tatandaan to. Number 1, forgiveness is not revision. Hindi natin re-revise yung story. Hindi po natin binabago ang storya. Kahit tama ka, kahit mali ka, pwede kang magpatawad. Pastor, paano pag ginawa ko yun? Baka iba yung isipin ng ibang mga tao. Okay lang po yun. Bakit? Kasi alam natin kung sino po talaga nakakaalam ng katotohanan. Sino po yun? Ang Diyos at tayo. Again, minsan mahirap magpatawad kasi po, kala natin pag nagpatawad tayo, tayo yung lugi. Pastor, pag nagpatawad tayo, parang feeling natin, tanggap natin, tama sila, mali tayo. Hindi po yun totoo, mga kapatid. Forgiveness is not revision. Pangalawa, dapat maintindihan din po natin that forgiveness is not restoration. Ito minsan dito po tayo medyo nahihirapan. Di ba? Bakit? Kasi po, akala natin, pag nagpatawad tayo, Pastor, kasi pag pinatawad ko yung tao na yun, magiging masaya na siya, okay na siya. Tama po? Pastor, kapag pinatawad ko yung tao na yun, mare-restore na siya. Mga kapatid, hindi po yun totoo. Okay? Hindi dahil nagpatawad ka, okay na ang lahat. Hindi dahil nagpatawad ka, yung tao makakapag-move on na. Hindi dahil nakapagpatawad ka, ibig sabihin yung tao magbabago na. Huwag po natin isipin yun. At totoo, minsan nga po, hirap pa tayo magpatawad. Alam niyo po kung bakit? Kasi gusto po natin magdusa yung tao eh. Ha po? Ba't ko po tatawarin yung tao na yan? Ang dami niyang sama ng loob na ibinigay sa akin. Dapat ngayon magdusa siya. Dapat hindi siya ma-restore. Minsan tayong mga tao, we don't want to forgive other people. Why? Because we want revenge. Tama po? Gusto nating gumante. Dapat mahirapan din siya. Dapat hindi siya ma-restore. Mga kapatid, lagi niyo po tatandaan to. Hindi po dahil nagpatawad kayo, mare-restore na yung tao. Later on, maintindihan niyo po kung bakit. Tingnan niyo po si Jesus Christ, nung nakapako po dun sa krus, ano po yung prayer niya? In the book of Luke, chapter 23. Sabi po ni Jesus Christ doon, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Tanong, pinatawad po ba ni Jesus Christ yung mga tao? Tama po? Sino po ba yung mga pinatawad niya? Binanggit po dyan Sabi doon, nagpalabunutan ang mga kawal upang paghati-hatian ng kasuotan niya. Imagine niyo po, yung mga kawal, nagsugal para doon sa suot ni Jesus Christ. Ang mga tao na may, parang ano po yun, parang modern na, alam niyo po yung live selling. Siguro parang nagtitiktok sila. O kanino to? Sinong gustong bumili ng robe ni Jesus Christ? Pakimine po. Okay, parang ganyan yung nangyari. Nag-mine sila. Akin yan. Okay, ang mga tao na may nakatayo roon at nanonood, habang si Jesus ay kinukutya ng mga pinuno ng bayan. Pasinin niyo po yung mga tao po na to, pinagtatawanan si Jesus Christ. Yung mga tao po na to, kinukutya si Jesus Christ. Yung mga tao na to, nagsusugal, nilalait ang ating Panginoong Jesus, pero pansinin niyo pa nung ginawa ni Jesus Christ. Sabi niya, Father, forgive them, for they know not what they do. Tanong, pinatawad po ba sila ng Diyos? Pinatawad po ba sila ni Jesus Christ? Yes, it's the prayer of Jesus Christ. But the question is this, nagbago po ba yung mga tao na yon? Hindi po kagad. Bakit? Kasi po, hindi dahil pinatawad ka na restore ka na. Gets po natin? Hindi po dahil pinatawad niyo yung tao, automatic magbabago yun. Hindi po dahil pinatawad yung tao, automatic okay na siya. Hindi po ganun. Okay? Forgiveness is not restoration. At pangatlo, ito po kumpleto dun sa idea po natin. Forgiveness is not reconciliation. Lagi niyo po tatandaan ito, mga kapatid. Hindi po dahil nagpatawad kayo, ibig sabihin dapat meron na kagad na reconciliation. Lagi niyo po tatandaan to. Iba po ang forgiveness,
iba po ang reconciliation. Pag sinabi natin reconciliation, pakikipagkasundo. Okay? Alam niyo po kung bakit? Kasi ang reconciliation po, kailangan pong mag-decide ng dalawang parties. Let me give you an example. Halimbawa po, kami ni Kuya Nesty. Nagkaroon kami ng pagtatalo. Kuya Nesty, ikaw nagagamitin ko ha. Welcome back. Okay? Okay? So halimbawa po, nagkaroon kami ng pagtatalo ni Kuya Nesty. Okay? Tapos ako, willing na ako makipag-ayos. Hindi, balik rin natin. Kuwari ako'y ma-pride. Okay? Kasi si Kuya Nesty, mabait po yan eh. Okay? Halimbawa po si Kuya Nesty, willing nang makipag-ayos sa akin. Tama po? Willing na siya makipag-ayos. Pero ako ayoko pa. Masama pa yung loob ko. Tanungin ko po kayo, may reconciliation po ba? Wala. Bakit? Kailan po mangyayari ang reconciliation? Mangyayari lang po ang reconciliation kapag yung dalawang parties nagkasundo na magpatawaran. Tama po? Kapag pinatawad ako ni Kuya Nesty at pinatawad ko siya, ibig sabihin, reconciled na kami. Maayos na po ang aming relasyon. Pero hanggat hindi po nag-a-agree yung isang party, wala pa pong reconciliation. Pero lagi niyo po tatandaan to. Sa forgiveness po, hindi po kailangan ng desisyon ng dalawang party. Ang forgiveness po ay isang personal na desisyon na pwede po natin gawin. Parang ganito po yan. Pag sinabi po ng Bible na magpatawad ka, hindi po tayo inutusan na makipag-ayos ka kagad. Hindi po. Bakit? Kasi kahit po ayaw makipag-ayos ng kaaway ninyo, kaya mo pa rin magpatawad. Nakita po natin? Kaya po dito, makita natin na when we forgive, hindi naman po tayo kagad nakikipag-ayos. Kapag nagpapatawad po tayo, isinusuko po natin sa ating Panginoon yung kaganapan sa buhay natin, yung problema na yun, sinasabi natin na, Lord, I don't want this burden, ibibigay ko sa inyo yung bigat na to at patatawarin ko yung kapwa ko. Regardless, humingi siya ng sorry, okay lang. Hindi siya humingi ng sorry, okay lang. It's a personal decision na dapat kong gawin kasi ayoko ng kabigatan sa buhay. Ayokong makulong ako sa galit. Kaya anong gagawin po natin? Humingi man siya ng tawad o hindi, papatawarin natin siya. Amen po ba? Minsan marami po tayong dahilan. Sabihin natin, Pastor, ba't ko siya patatawarin? Hindi naman siya humihingi ng sorry. Alam niyo po ba na kaya po nating magpatawad kahit hindi humihingi ng sorry yung tao? Bakit? Again, it's a personal decision na pwede po nating gawin kahit hindi pa po pabor yung kabilang panig. Tama po ba? So mga kapatid, forgiveness is not reconciliation. Naalala niyo po yung magkapatid sa Bible, yung kambal, yung anak po ni Isaac. Sino po yon? Si Jacob, saka si Esau. Di ba, yung dalawa po na yung kambal, talagang nag-aaway. Bata pa lang sila, nasa sinapupunan pa lang ng magulang, nagsisipaan na. Paglabas po nung isa, naghihilahan. Gusto nila, ako panganay. Di ba? Kaya po nung paglaki nila, inagaw talaga nila yung pagkapanganay. Inagaw po ni Jacob. Nilinlang niya yung kanyang tatay, nakuha yung blessing. In short, niloko niya yung kapatid niya, nakuha niya yung blessing ng tatay niya. Gusto na po siyang patayin ni Esau. Nung kuya niya, papatayin ko daw si Jacob. Grabe, ninakaw niya yung blessing na dapat sa akin. Napunta sa kanya. Ano pong ginawa ni Jacob? Tumakbo sa kanyang tito. Nagpakalayo-layo. Pero nung panahon po, na medyo humaba na yung panahon, nahimasmasan na sila, hindi po nila alam, nagkapatawaran na pala silang dalawa. Kaya dumating po yung punto, pansin nyo dumating po yung punto na nag-meet uli sila. Sino po nag-initiate? Si Jacob. Sabi niya, babalik ako kay kuya. Hihingi ako ng sorry. Tingnan niyo po ano nangyari. Genesis chapter 33. Umuna si Jacob sa kanilang lahat at 7 ulit na yumukod hanggang sa makarating sa harapan ng kapatid. Sino po yon? Si Esau. Siya'y patakbong sinalubong ni Esau. Pansinin niyo po patakbong sinalubong hindi para patayin. Patakbong sinalubong, niyakap ng mahigpit at hinagkan. Nag-iyakan ng magkapatid. Tanungin ko po kayo, sa tingin niyo po ba yung forgiveness nangyari right at that moment, nung araw na yon? I'm pretty sure not. Bago pa po sila magkita, nagkapatawaran na sila. Tama po ba? Kasi hindi po kayang gawin ng tao yun na right on the spot, nakita kita, tapos may problema ako sa'yo, mayayakapin kita kagad. Hindi po. Malamang si Esau, bago pa siya umalis ng bahay, pinatawad na niya ang kanyang kapatid. Ganun din po si Jacob. Kung meron siya sama ng loob sa kuya niya, bago pa siya umalis sa poder ng kanyang tito na si Laban, pinatawad na niya ang kanyang kuya. Kaya nung nag-meet po sila, dun pa lang nagkaroon ng reconciliation. Nakita po natin, nagpatawad muna sila, kaya nagkaroon ng reconciliation. So mga kapatid, 3 bagay po. Intinignan natin. Balikan lang po natin Forgiveness is not revision. Hindi natin binabago ang storya. Hindi po dahil nagpatawad kayo na ang mali, sila na ang tama. Number 2, forgiveness is not restoration. Hindi po dahil nagpatawad kayo, magiging maayos na lahat.
Okay? Pero at least yung heart po ninyo magiging magaan. At pangatlo po, forgiveness is not reconciliation. Hindi po dahil nagpatawad kayo, automatic dapat maayos ng lahat. Diba? Kasi minsan parang ganyan po yung mga tao eh. Diba? Parang gusto natin, Pastor, kung talagang pinatawad mo ako, dapat parang wala nang nangyari. May kakilala po kayong gano'n, yung tipong, sino po yung mag-asawang nag-aaway madalas? O madalang na lang mag-aaway. Pero pag nag-aaway kayo, pag gusto ni Mr. Uy, nag-sorry na ako, dapat okay na yung lahat ha. Pagtimpla mo na ako ng kape. Diba? Diba? Sabihin ng mga babae, kakaaway lang natin, gusto mo ano yun, normal ba tayo? Diba? Masama pa yung loob ko, pero pinatawad na kita, pero nagtatampo pa ako. Diba? Gusto natin, minsan pag nag-sorry, dapat okay na. Dapat kapag nag-sorry, dapat parang walang nangyari. Mga kapatid, hindi po totoo yun. Diba? Totoo, sabi nila, Pastor, diba, to forgive is to forget. Hindi po totoo yun, mga kapatid. Hindi niyo po kayang makalimutan. Okay? Hindi po to forgive is to forget. Kasi ang totoo po, to forgive is to remember the offense. Pero, habang naalala mo yung offense, may joy ka dun sa forgiveness. Yun po talaga yung forgiveness. Hindi niyo po makakalimutan. Diba? Minsan nga po, sabi po sa amin ng isang matalinong tao, sabi niya, nakakatawa daw po yung mga tao eh. Di ba hihingi ka ng sorry? Sabi mo, uy, patawarin mo na ako dun ha. Ano daw po yung sasabihin ng tao? Hindi, nakalimutan ko na yun. Tama po ba yung statement? Alam niyo po, mali. Bakit? Paano mo nakalimutan? Alam mo nga yung yun. Nakalimutan ko na yun. Ano yung yun? Yung ginawa mo sa akin, at inaalala mo pa din. Hindi mo nakalimutan. Diba? Ay, hindi ko pala nakalimutan. Kasi hindi naman talaga natin makakalimutan. Pero tinatanggap natin yung reality. Tapos may joy tayo sa forgiveness. That is forgiveness. And mga kapatid, yun po yung point. Kung bakit po tinanong ni Peter, ito si Jesus Christ. Nalala niyo po yung passage na binasa natin kanina. Lumapit daw po si Pedro sa ating Panginoong Jesus. Tapos nagtanong, sabi po ni Peter kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang dapat patawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? Kayo po, ilang beses niyo po pinapatawad yung kapatid ninyo? Binibilang niyo pa po ba? Naku, hindi na. Diba? Kasi ang totoo, pag binilang po natin, magkakasamaan lang tayo ng loob. Yun po yung context. And by the way, ang context po niyan, kaya po tinanong ni Pedro yon. Kasi kung babasahin niyo po yung mga previous verses bago yan, diniscuss po ni Jesus Christ yung conflict sa loob ng church. Sabi ni Jesus Christ, ito naman na sa loob ng church, nagkakaroon tayo ng mga problema. Di ba? Nagkakaroon kayo ng samaan ng loob. Pero kayo, ayusin ninyo. Parang yun po yung yun po yung pinaka-point ni Jesus Christ. Magpatawaran kayo. Kailangan merong church discipline. Dapat merong leadership na magdi-deal. So yan po ang context. Tapos pagkatapos pong i-discuss ni Jesus Christ yun, biglang nagtanong tong si Pedro. Alam niyo po si Pedro, mali yung motibo niya. Gusto niya magyabang eh. Bakit? Kasi sabi po ni Peter dyan, sabi niya, Lord, ilang beses ko po bang dapat patawarin ang nagkasala sa akin? Ilang beses daw po? 7 beses po ba? Alam niyo po, napaka-generous po ni Peter doon. Bakit po? Kasi po, sa kultura ng mga Hudyo, okay, sa rabbinic culture po, ang katuruan po nila, 3 beses nyo lang po pwedeng patawarin ang inyong kapwa. Diba po, may nakaaway ako sa inyo, una, papatawarin kita. May 2 buhay ka pa eh. Pangalawa, papatawarin kita. Naku, last ka na. Ultimatum mo na to. Pangatlo, papatawarin kita. Pang-4 po, naku, hindi na. Hindi po. Ayun po ang tinuturo sa kultura nila. 3 times walang pwedeng patawarin ang iyong kapwa. Kaya po si Peter dito medyo generous na. Sabi ni Peter, sabi ni Lord, eto medyo generous ako dito 7 times ko po bang patatawarin ang aking kapwa? Sabi ni Jesus Christ, sino nagsabing 7? Sabi niya, 70 times 7. Ilan po yun? Mahina po ako sa math 490. So nabilang nyo na po ba? Sa mga mag-asawa po dito, naabot nyo na po ba yung 490? Alam nyo po, maabot nyo po yun. Bakit? Isang taon lang po, ubos yun eh. Kung isang beses isang araw, humihingi ka ng sorry sa asawa mo, sa isang taon, 365 lang. Kung 2 beses, ubos na po. Pastor, kota na pala, 490 lang pala, ba't hindi ko nabilang? Back to 0. Erase muna. Yun po bang point ni Jesus Christ? Hindi po. Alam niyo po kung bakit sinabi ni Jesus Christ na 70 times 7? Ang point niya po doon, huwag ka magbilang. Huwag ka magbilang. Hindi niyo dapat binibilang ang pagkapatawad. Tayo pong mga tao, laging may ultimatum tayo, di ba? Last muna to, Last warning. Ako lagi po akong ganun sa mga anak namin eh. Pag hindi na po sila nakikinig, tapos nagagalit na ako, sabihin ko po sa mga anak ko, last warning na to, tatamaan na talaga kayo sa akin. Di ba? May ultimatum na, no? Siguro pag narinig ng anak ko to, gagamitin niya sa akin to mamaya. Daddy, sabi mo, walang ultimatum sa forgiveness.
Walang last warning, walang last warning. Sino po yung guilty? Lagi tayo may last warning. Di ba? Hindi po. Ang sabi po ni Jesus Christ dito, sabi niya, hindi niyo dapat binibilang. Hindi niyo dapat binibilang. Sabi po ng ilang mga Bible scholar, kaya daw po ganun yung binanggit ni Jesus Christ. Sabi niya, Pastor, ba't pa 70 times 7? Sabi nila, yung 7 daw kasi, 10 times 10 ni Jesus Christ. Alam niyo po sa Bible, ang number 10 is a test. 10 commandments. Po, test yun. 10 salot sa Egypt. Test po yun. Sabi nila, kaya po ginamit ni Jesus Christ yung 10. Kasi it's a test for them. Pangalawa, sabi nila, ang number 7 daw po, it's a perfect number. Infinite number. Sabi nila, so nung sinabi ni Jesus Christ na 70 times 7, ang point niya, huwag kang magbilang. Hindi niyo dapat binibilang ang pagpapatawad. So dapat pala, araw-araw talaga, pinapatawad po natin yung kapwa natin. Tama po ba? O sino po dito may sama pa ng loob? Galit pa sa kapwa niya? Tignan nyo nga po ngayon para alam ko lang. Tapos biglang may lumingon, no? Okay? Hindi po mga kapatid, yun po ang lesson natin ngayon. Magpapatawad po tayo. Kaya po after po nung event na yan, para maintindihan po ng mga alagad kung ano ba ang forgiveness, nagkwento po si Jesus Christ. Nagbigay po siya ng parable. Okay? The parable of the unforgiving servant. Yan po yung titignan natin ngayon. At dyan po sa storya na yan mga kapatid, 3 bagay po yung makikita natin pagdating po sa forgiveness. Okay? Kanina, tinignan natin, ano nga ba ang hindi forgiveness? Forgiveness is not this, is not this, is not this. Ngayon, tinaman po natin, ano ba ang forgiveness? Okay, so 3 bagay po. Number 1, mga kapatid, forgiveness is revoking a debt you can never pay. Sa Tagalog po, mga kapatid, ang forgiveness daw po, ito daw po yung pagka-cancel nung utang na hindi mo kayang bayaran. Sino po dito yung may utang? Lahat? Sino po ito yung may utang na hindi kayang bayaran? Humingi na po kayo ng tawad. Kasi yan po ang forgiveness. Ang forgiveness daw po, ito daw po yung pagka-cancel ng utang na hindi po natin kayang bayaran. So tingnan po natin yung story. Himay-himayin po natin. Ito po yung parable na binigay ni Jesus Christ. Sabi niya po doon, sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ano po yung nangyari doon? Ipinasya ng isang hari na hinga ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Okay? Pastor, paano po nagkaroon ng utang yung mga alipin sa hari? Mga kapatid, noong unang panahon po, ganito po ang kultura pagdating sa monarchy. Okay? Ang mga hari po, may mga ari-arian niya na ibinibigay po niya dun sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. At yung mga taong pinagkakatiwalaan niya, kailangan po nilang gamitin yon para kumita at ibabalik po nila yun sa hari. Naalala niyo po yung kwento po ng parable of the talents. Di ba yung parable ng talento? May 3 alipin, binigyan ng 1 talento, 2 talento, binigyan ng 5 talento. Ganun po yun mga kapatid. Noong unang panahon ng mga hari, nagbibigay siya ng mga ari-arian sa mga taong pinagkakatiwalaan niya para paikutin yung pera na yon at kapag kumita, ibabalik po sa kanya. So dumating daw po yung panahon na yung hari na to, gusto niyang hinga ng report. Okay? So dito pa lang po makikita natin, importante na pala ang report. Okay, sabi po nung hari, bigyan niyo ako ng report. Asan yung financial report ninyo? Okay, bigyan niyo sa akin yung financial report. Nang sa ganun, makita ko kung sinong kumita at sino ang nagkaroon ng utang sa akin. Verse 24, nagsimulan niyang magkwenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyon-milyong piso. Mga kapatid, yan po yung term na ginamit dun sa mabuting balita. Pero ang totoo po, ang ginamit dyan sa original, 10,000 talento. 10,000 talents daw po yung utang niya. Alam niyo po kung gaano kalaki yon? Ang totoo po, noong unang panahon, pag sinabi nating talent or talent, ginagamit po nila yun na parang monetary unit. Hindi po yun yung kakayahan, ha? Pero actually, hindi po yun pera. Alam niyo po, ang isang talento, bigat po yun. Sabi po ng mga Bible scholar, 34 kilograms ang isang talento. Ngayon magbabago pa po yun. Bakit? Kasi depende kung anong metal daw po. Let's say, pwede natin sabihin na 34 kilograms ng silver or 34 kilograms ng gold. So nagbabago pa po daw po yung halaga ng talento. So imagine niyo po to, ha. 10,000 talents yung utang nung alipin na to. Nagtanong po ako sa internet, pinakompute ko sa internet kasi hindi po ako magaling eh. Okay, sa math eh. Sabi ko, kung i-compute sa peso ngayon, yung 10,000 talents, magkano yon? Ang sabi po ng internet, depende kung silver or gold, pero ito daw po ang halaga. Ready na po kayo? Kung silver daw po mga kapatid, 15
to 17 billion pesos. Laki po, no? Pero mas malaki pa rin yung nawawala sa atin, mga kapatid. Okay? Pastor, paano kapag ginto? Ginto, it's a different story, mga kapatid. Alam niyo po kung magkano pag ginto? 1 trillion to 1.4 trillion pesos. Ganong kalaki po yung utang ng lalaki na to. Hindi ko alam kung saan niya po dinala yun. Okay? Paano mo inubos yung 1 trillion? Nag-around the world ka ba? Nagpakasasa ka ba sa buhay? I don't know. Pero ang sabi po ng ilang mga Bible scholar, kaya daw po 10,000 talents yung binanggit ni Jesus Christ dyan. Ang punto lang daw po doon, isa tong utang na hindi na kayang bayaran. Mga kapatid, pag nagkautang po kayo ng 1 trillion, kulang po ang buhay ninyo para bayaran yun. Tama po ba? So, ibig sabihin po, may utang yung alipin na to na ang punto po, hindi na niya kayang bayaran. Kaya pasinin niyo po, ano daw pong nangyari? Ito nangyari. Dahil sa siya'y walang maibayad, hindi niya kayang bayaran, iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. Ang totoo, hindi po talaga mababayaran yun eh. Pero sabi nung hari siguro, sige, para makabawas na lang, bebenta na lang kita, gagawin kitang alipin. Sama mo na yung asawa mo, mga anak mo, lahat ng ari-arian mo. Kung magkano man yun, okay na, quits na tayo. Okay? Kasi hindi po talaga kayang bayaran eh. Biruin niyo mo, billion of pesos, trillions, hindi po natin kayang bayaran yan. Hindi po kaya talagang pagtrabahuhan. Tapos ano pong ginawa nung alipin? Lumuhod ng lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Ano daw pong ginawa niya? Nagmakaawa. Humingi ng sorry. Sabi po niya, bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Ano daw po yung naramdaman ng hari? Naawa sa kanya ang hari, kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Grabe, napakabait po nung hari na to, mga kapatid. Kung kayo po, tanongin ko po kayo, may utang po sa inyo 100,000, makakalimutan niyo po. Baka po buwan-buwan magpapadala kayo ng tao dun eh. Uy, pakisingil na nga yung may utang sa atin. 100, imagine niyo po to billion, trillion ang utang. Ang sabi lang po nung alipin, hari, patawarin niyo po ako, babawi po ako sa susunod, babayaran ko po. Ang totoo, hindi na nga po pinabayaran sa kanya eh. Tama po ba? Hindi po sinabi na, sige, magkano bang meron ka dyan? Hari, king, meron lang po ako dito 20,000. O sige, pwede na yan, patatawarin. Wala pong hiningi. Ano pong sabi doon? Naawa sa kanyang hari, kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalayak, kinansel. Ganun lang po pala yun. Mangutang ka ng malaki, humingi ka lang ng sorry. Ganun lang po ba kadali? Magnakaw ka sa Pilipinas, humingi ka ng sorry, tapos na. Ganun lang po ba? Naku, hindi po tayo papayag. Tama po? Hindi tayo papayag, hindi pwede yan, pastor. Lugi tayo dyan. Pero pasinin niyo po yung hari na to, mga kapatid. Sabi doon, naawa sa kanya, pinatawad, kinancel na yung utang, sabi niya, now you're free. Wala ka ng utang sa akin. Ang totoo, parang pwede pa nga po niyang pagtrabahuhan, di ba? Nalala niyo po yung story ng prodigal son? Parang story din ng prodigal son, no? Di ba, nung lumayas yung bunsong anak, sabi niya, babalik na ako sa tatay ko kasi nahihirapan na ako dito eh. Pagtatrabahuhan ko. Sabi niya, tay, maging alipin mo man lang ako, okay na sa akin yun. Pero ano pong ginawa ng tatay? Sabi niya, hindi ka pwedeng maging alipin. Hindi ka alipin, anak kita. Pinatawad kita, malinis ka na ngayon, makiklaim mo na yung mana mo. Nakita po natin, ganun yung ginawa ng hari dito. Grabe, buong-buong forgiveness. Alam niyo po kung tayo po yung mga alagad na nakarinig ng kwento, malamang tuwang-tuwa po tayo dyan. Bakit? Kasi alam po natin yung pinopoint ni Jesus Christ eh. Alam natin na, ang Diyos yung hari. Kami yung alipin. Ang laki ng utang namin eh. Ang laki ng kasalanan namin kay Lord. Pero pinatawad niya kami, wow, thank you, ang ganda ng story. Tama po, di ba? Kung dyan po natapos si Jesus Christ. Hindi po na-anticipate ng mga disciples, may kasunod pa yung story. May pangyayari pa po, hindi dyan natapos eh. Ngayon makikita po natin dito, yung pangalawang ibig sabihin ng forgiveness. Ano po yun? Forgiveness is remembering how much you were forgiven. Mga kapatid, this is very important Minsan tayo pong mga tao, naalala lang natin na pinatawad tayo ni Lord. Pero nakakalimutan natin na yung pagkapatawad na yon may purpose. At yun po yung nangyari dito. Kaya po tinuloy ni Jesus Christ yung story at pinoint po niya na ang pagkapatawad. Ito po yung pag-alala natin na tayo po ay pinatawad lang ng Diyos kahit hindi po tayo karapat-dapat. Tingnan niyo po, ano po yung nangyari? Verse 28. Ngunit pagkaalis nung lingkod, di ba pinatawad na siya, sabi ng hari, sige, malaya ka na. Malaya ka na. Okay?
pagkaalis roon, ay nakita niya ang isa niyang kapwa lingkod. Nasa lubong daw po niya yung kapwa niya lingkod na may utang din sa kanya. Sabi niya, pagkakataon na, makakasingil ako. Ilang daang piso daw po? Sabi dun sa ila, 100 denari. Okay? Alam niyo po yung 100 denari? Ang 1 denari po, it's a 1 day na sahod. Okay? So kung 100 denari po ang utang niya, 100 araw lang po ng trabaho. Magkano po ba ang minimum wage ng Pilipino sa Bulacan, ng mga Bulakenyo? Let's say 500 pesos. Okay? So kung 500 ka, times nyo lang po yun sa 100 days, ayun lang po yung utang niya. Ang liit lang. Kaya niya bang bayaran? Kaya niyo po bang magbayad ng ganun lang? Maliit, kayang bayaran yun, pastor. So ito daw po, nasa lubong niya yung kanyang kapwa lingkod, yung kaibigan niya, may utang sa kanya, ilang daang piso lang naman, ano daw po yung ginawa niya? Sinakal niya ito, sabay sabi, magbayad ka ng utang mo. Galit po, no? Sabi niya, magbayad ka ng utang mo. Laki-laki ng utang mo sa akin. Hindi ko nakakalimutan yon. Nilista ko yon. Lumuhod ito at nagmakawa sa kanya. Ginawa din po nung kaibigan niya yung ginawa niya sa hari. Ito po, nakakalungkot. Sabi po nung kaibigan niya, bigyan mo pa ako ng panahon, babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Grabe po, no? Kung titingnan natin, Pastor, grabe naman yung sama ng ugali ng lingkod na yan. Siya, ang laki-laki ng utang niya, billion, trillion yung utang niya, hindi niya kayang bayaran. Kinalimutan ng hari, pinatawad siya. Ngayon, etong kapwa niya, may utang lang sa kanya ng 100 piso. Hindi niya mapatawad. Ang ginawa niya, pinakulong pa po niya hanggang makabayad. Pwede po tayong magalit sa kanya. Tama po? Sino po nagagalit din sa karakter na yon? Sino po yung parang, grabe, sama naman ng ugali nun. Taas po kamay. Konti lang po kami. Konti lang kami na sumama yung loob. Alam niyo po, ang totoo, kung sasama po yung loob niyo, okay lang. Pero mga kapatid, let me remind you, tayo po yun. Alam niyo po kung bakit? Alam niyo po kung bakit? Ganito po yun, mga kapatid. Malaki po ba yung kasalanan natin kay Lord? Malaki po. Kaya niyo pong bayaran yung kasalanan niyo kay Lord? Hindi po natin kayang bayaran. Pero pinatawad po ba tayo ng Diyos? Yes. Pero yung kapitbahay mo, na maliit lang naman ang kasalanan sa iyo, hanggang ngayon masama loob mo. Tama po ba? Outs! Yung kapatid mo na may nasabi lang, nang hindi maganda sa iyo na isang beses, hanggang ngayon tinanim mo sa puso mo yung sama ng loob. Tama po ba? Yung kapatid mo dito sa church na hindi ka lang nabati last week, hanggang ngayon may tampo ka. Tama po ba? Meron po ba? Sino po ngayon yung karakter na yun? Tayo. Ano mo pinupoint ni Jesus Christ dyan? Sabi niya, minsan kayo, pagdating sa pagkapatawad ko, gustong-gusto nyo nare-receive yung forgiveness. Pero kapag kayo naman, hingi ng tawad sa inyo kapwa nyo, hindi ninyo ma-offer. Nakakalimutan nyo na meron kayong utang na hindi nyo mabayaran, pero pinatawad ko kayo, tapos kayo ngayon, ang liit-liit ng kasalanan ng kapwa nyo, hindi nyo mapatawad. Grabe po, no? Ang sama po natin, napaka-unforgiving po ng heart natin. Sino po dito may sama pa ng loob? Wala na, bilis naman. Okay. Mga kapatid, magpatawad po tayo. Kasi alam niyo po, pag hindi po tayo nagpatawad, tayo po yung karakter na yun. Tayo po yung lingkod na yun, na pinatawad ng Diyos, pero hindi marunong magpatawad. Ang liit-liit lang ng pagkakasala sa atin, hindi pa po natin mapatawad. Tama po ba? Mga kapatid, lagi po natin tatandaan to, that unforgiveness grows where gratitude dies. Kapag nawawala daw po yung pagkapasalamat natin sa forgiveness na binigay sa atin ni Lord, yung heart natin talaga magiging unforgiving. Alam niyo po, sino yung mga tao talagang hirap magpatawad? Sila po yung mga tao na hindi thankful sa pagkapatawad na ginawa ng ating Panginoon. Imagine niyo po kung si Jesus Christ, pinatawad tayo, at binayaran na ni Jesus Christ yung kasalanan nating lahat. Si Jesus Christ ngayon, hindi na nga po nagalit sa atin, tayo hanggang ngayon galit. Tanungin ko po kayo, nung nakapako po si Jesus Christ sa krus, bayad po ba'y kasalanan ko? Tama po? Bayad po ba'y kasalanan nyo? Tama. So, ibig sabihin po, yung mga kasalanan ninyo, kasalanan ko, bayad ni Jesus Christ sa krus. Ba't nagagalit po tayo? Bayad na pala yun. Tama po ba? Nakita lang po natin, simple lang po, no? Oo nga, no? Pastor, ba't nga ako magagalit sa kanya? Ba't ko ikukulong yung sarili ko sa galit at hindi ko siya patatawarin? Yung pagkakamali niya na yun, binayaran na ni Jesus Christ sa krus. Tama po ba? Para kayo niyo po mag-agree. Tama po ba? Tama po, di ba? Kaya minsan kapag ganun po yung isipin natin na lahat naman kami pinatawad lang ni Lord, binayaran niya sa krus lahat ng kasalanan namin. Oo nga.
Hindi ako dapat magtanim ng sama ng loob. Oo nga, dapat magpatawad ako kasi si Kristo nga pinatawad siya. Sino pa ba ako para hindi siya patawarin? Tama po ba? So talagang magsisimula po ang forgiveness sa realization kung gaano po kalaki ang pagpapatawad sa atin ng Diyos. Kung tayo nga po na hindi karapat-dapat pinatawad ng Diyos, inibig ng Diyos, niligtas ng Diyos, sino pa po tayo para hindi magpatawad sa iba? Kung talaga ang puso natin punong-puno ng pagkapasalamat sa ginawang pagkapatawad ng Diyos, magpapatawad din po tayo sa iba. Amen po? Amen. Ituloy po natin story. Punta po tayo dun sa pangatlong meaning po ng forgiveness. Pangatlo, forgiveness is refusing to play God. Ano pong punto niyan? Mga kapatid, ang forgiveness po, ito po yung pag-iwas sa tendency na kunin po natin yung role ng Diyos. Alam niyo po kung bakit? Kasi ito po ang malinaw na sinabi ng Bible. Sino daw po ang gaganti para sa atin? Ang Diyos. Kung meron pong may karapatan na manghusga, kung meron pong may karapatan na gumante, hindi po tayo yun. Ang sabi po ng Diyos, vengeance is mine. Hindi po tayo nagsasalita doon. Minsan yung mga tao kiniklaim yun eh. Di ba tingnan nyo, sabi ng Bible, vengeance is mine. Hindi po kayo yun ha. Ang nagsasalita po doon ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos lang po ang may karapatan na gumante para sa atin. Ang Diyos lang po ang may karapatan na humusga in behalf of us. Ayun po ang dapat. Tama po? At syempre, may ginagamit din ng Lord. Nandiyan ang government, nandiyan ang leadership na ginagamit ni Lord para po mahusgahan yung mga taong gumagawa sa atin ng mali. Pero hindi po tayo dapat ang gaganti. Ngayon, may mga tao po minsan, ayaw magpatawad. Alam niyo po kung bakit? Kasi gustong magpaka-Diyos. Ayaw nilang magpatawad kasi gusto nila, Lord, gusto ko akong gumanti kasi alam ko mabait ka eh. Di ba? Alam ko mabait ka kapag ikaw gumanti, malamang ano lang, baka paalalahanan mo lang, baka kausapin mo lang, tapos okay na. Hindi, Lord, hindi pwedeng ganun. Sobrang sama ng loob ko, dapat gumanti ako kung anong ginawa niya sa akin, sinaktan niya ako, sasaktan ko din siya. Kung paano niya ako siniraan, sisiraan ko din siya. Lord, kapag ikaw yung gumanti, mabait ka gumanti. Ganun po ba? Alam niyo po mga kapatid, hindi. Mas matalino ang Diyos, mas magaling ang Diyos, kaya kung ipagkakatiwala po natin sa Kanya ang lahat, siya po ang uusga sa lahat po sa atin. Tignan niyo po ano po nangyari din sa story. Sumama daw po ang loob ng ibang mga lingkod. Ama po? Kasi nakita nila, naalala nila, sabi niya, hala, yung tao na yun, pinatawad lang din siya. Pero ba't ganun yung ginawa niya din sa kapwa natin? Sabi doon, sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon, kaya't pumunta sila sa hari at nagsumbong. Sabi nila, King, alam niyo po yung pinatawad ninyo, yung may utang sa inyo ng 1.4 trillion? Oh, pinatawad ko na yan. Wala nang utang sa akin yan eh. Alam niyo po kung anong ginawa niya? Yung may utang po sa kanya na 100 pesos, yung may utang po sa kanyang 100 denari, ano po, pinakulong niya, pinahirapan po niya, binugbog niya. Ano po ginawa ng hari? Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon, napakasama mo. Sabi ng hari, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? Tingnan niyo po ha. Sabi ng hari, di ba pinatawad lang kita? So I'm expecting that the thing that I did to you, hindi yung gagawin mo sa kapwa mo. If I gave you forgiveness, you offer forgiveness to other people. Sabi ng hari, di ba in-expect ko na ganun din ang gagawin mo? Pero hindi mo ginawa. At sa galit ng hari, siya ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Grabe po, no? Pinatawad ka na, absuelto ka na sana. Pero dahil hindi ka nagpatawad, bumalik ka na naman dun sa dati mong utang. Alam niyo po mga kapatid, ganyan po ang mangyayari sa mga tao na pinatawad na ng Diyos, pero hindi po marunong magpatawad. Nakita po natin, grabe. Grabe naman yun, pastor, pinatawad na siya, pero hindi pa siya nagpatawad. Pero ito, ganun po talaga yung kalagayan natin. Ganun po talaga yung heart nating mga tao. When we refuse to forgive, we assume a role God never assigned to us. Mga kapatid, alam niyo po, hindi po tayo inassign ni Lord para maging husgado. Hindi po tayo inassign ni Lord para i-judge yung kapwa natin. Inassign po tayo ni Lord para patawarin sila. Yun po yung role natin. At yung judgment, manggagaling po yon sa ating Panginoon. So wag po natin kunin yung role
Huwag po natin ko. Alam ko po mahirap to. Tama po. Pastor, totoo kasi ang hirap naman talaga magpatawad kasi para lagi tayong lugi. Di ba? Pag tayo nagpapatawad, lagi natin naririnig, Pastor, laging ako ba ang iintindi? Pastor, laging ako ba ang magpapatawad? Alam niyo po mga kapatid, sa paningin nating mga tao, parang lugi tayo. Pero ang totoo po, sa mata ng Diyos, that's the best thing that we can do. Why? Because God is a forgiving God. Dapat tayo po mga anak niya, mapagpatawad din. Kaya kapag tayo po nagiging mapagpatawad, nagiging kawangis po tayo ng ating Panginoong Jesus. If our goal is to be like Jesus Christ, dapat yung attitude na meron po tayo, isang pusong mapagpatawad. One time po, may naalala ako, may narinig po akong sermon. Sabi po nung pastor na to, meron daw pong 3 stages yung forgiveness. Meron daw pong 3 stages. Number 1 is the suffering. Ito daw po yung pain. Di ba? Kapag may naka-offend po sa atin, totoo nasasaktan po tayo. Tama? At normal po yan mga kapatid, huwag niyo pong i-invalidate yung nararamdaman ninyo. Minsan kasi tayo parang, okay lang ba na ma-offend ako? Okay lang ba na masaktan ako? Hindi yata dapat nangyayari sa... Alam niyo po mga kapatid, wala pong nag-i-invalidate ng damdamin po ninyo. Kapag may naka-offend po sa inyo, kapag meron pong tao na gumawa ng masama sa inyo, normal po na mag-suffer kayo. Normal po na masaktan po kayo. Hindi po natin i-invalidate yung damdamin ng mga tao na yun. So the first stage is suffering. So mga kapatid, lagi niyo po tatandaan to, dapat talaga may suffering. And make sure po na valid yung reason. Kasi baka naman po ang totoo, tayo lang gumagawa ng problema sa isip natin. Kasi may mga tao po parang ganito, Pastor, alam niyo, yung kapatid natin yan, dapat humingi ng sorry sa akin. Bakit? Ano po bang ginawa niya? Last Sunday po, hindi niya ako napansin. Grabing suffering. Mga kapatid, kapag nag-suffer po kayo, di naman sa valid na reason. Hindi nyo nga po alam kung yung tao na yun, kaya hindi kayo napansin kasi baka nagmamadali lang eh. Hindi naman niya sinasadya. Hindi naman sinasadya na hindi ka makamayan, hindi ka mapansin. Ikaw buong isang linggo ang sama ng loob mo. Nakuha po natin, mga kapatid, dapat valid yung reason doon sa suffering. Kapag hindi valid yung reason, huwag naman tayo mag-demand, Pastor, dapat mag-sorry sa akin yan. Hindi na talaga ako papasok sa pintuan ng church na yan pag hindi na akin nag-sorry, usher na yan. Grabe no, nag-ultimatum. Ano po bang kasalanan niya? Pastor, hindi po ako kinamayan eh. Nung kinausap natin yung usher, hindi mo daw siya kinamayan. Pastor, di ko nga po maalala. So, sobrang daming trabaho po ng mga ushers natin, hindi po nila kayo makikilala lahat. Hindi po nila maaalala lahat ng trabaho. Amen po ba? Tama po? Kaya wag po mga ganun kababaw naman na minsan yung sama ng loob natin, tayo na lang yung gumagawa ng story sa isip natin. Hindi naman totoo sa iba. Di ba? Hindi ka lang na-recognize, hindi lang nabanggit yung pangalan mo, kala mo sinadya na talaga. Di ba dapat yung suffering? Totoo. Okay? Pero kung talagang in-offend ka, kung talagang may ginawa at sinaktan ka, mga kapatid, that's normal. Meron pong suffering. The stage 1 is suffering. The stage 2, ang sabi po ng pastor na to, self-evaluation. Ang isang tao daw po na na-offend, nasaktan, nagkaroon ng pain, nag-suffer, the next step is mag-evaluate. Ano pong dapat i-evaluate natin? Ang evaluate natin, ano ba yung nangyari? Yan. Ano ba yung relasyon na meron kami nung kapatid ko na to? Bakit niya ginawa yon? Bakit ganun din yung naging reaction ko? Kasi alam niyo po, importante po ang evaluation. Again, kasi minsan po tayong mga tao, siyempre lagi tayong bias. Alam niyo po kung sino lagi niyong kakampihan? Yung sarili po ninyo. Okay? Wala pong tao na kinampihan niya yung kaaway niya. Okay? Ang kakampihan lang po natin yung sarili natin. Yung story natin, yung iniisip natin, yung interpretation po natin. Okay? So, ang sabi po ng pastor na to, after you suffer, kung nasaktan ka talaga dahil sa nangyari na yon, you evaluate. Ano ba talaga nangyari? Valid ba na ma-offend ako? Valid ba yung ginawa niya? Kung talagang may mali, ano yung dapat naming ayusin? Ano yung dapat kong gawin? Ano yung dapat kong baguhin? Kasi baka naman talagang meron din tayong dapat baguhin sa ating sarili. Okay? So after daw po ng self-evaluation, dyan daw po magsisimula ngayon yung restart. Magkakaroon lagi ng restoration at pag-restart sa relasyon natin. Nakita niyo po wala po sa option ang putulin ng relasyon. Diba? Minsan may mga ganun pong tao na, ginanyan mo ako from now on, deleted ka na sa buhay ko. Diba? I-unfriend na kita sa Facebook, hindi na kita i-follow sa Instagram, hindi lang kita i-unfriend, iba-block pa kita. Tapos kapag nag-post ako, talagang hindi mo makikita. Naka-only me. Okay? Ano po ninyo?
Minsan may mga ganun tao na parang nag-away lang kayo ng isang maliit na bagay, deleted na agad sila sa buhay po natin. Mga kapatid, wala po sa option yon. Okay? Pansinin niyo po, ano po ang huling option? Ano po ang huling stage? Restart. Mag-restart uli kayo. Bakit? Kasi bilang mga magkakapatid, yun po ang goal natin. Ang goal po natin, restoration. Alam niyo po sa church po natin, hindi po natin goal na kapag nagkakaroon ng conflict, ang i-advise na lang po namin mga manggagawa sa inyo, hindi, wag niyo na lang pansinin. Ganito na lang po wag na kayo magpansinan. Di ba? Pastor, kasi po pag nakikita ko siya talaga, kahit Sunday, hindi ako nakakasamba. Hindi, ganito gawin natin. Dito namin siya papaupuin, tas doon ka umupo para di kayo magkita. Wala po, di po kami mag-advise ng gano'n. Ano po lagi advice natin? Let's try to reconcile. Let's try to talk about it. Tas mag-restart tayo. Nakita po natin? So, suffering, self-evaluation, and then, restart. Alam niyo po, maganda po yung pangatlong stage na yun, yung restart. Kasi kapag nag-restart po, ibig sabihin, nagsisimula na po ang forgiveness. Sino po dito gusto ng bagong start? Gustong mag-restart? Pastor, parang gusto kong makipag-restart sa kanya. Alam ko, sigurado po ako, meron kayo iniisip na tao ngayon. Di ba? Pwedeng nandito sa church ngayon, pwedeng nasa bahay nyo, pwedeng yung magulang nyo, baka nga po patay na po yun, hanggang ngayon masama pa loob nyo. Di ba? Alam mo, Pastor, talagang hindi ko makakalimutan yung ginawa ng tao na yan. Hindi ko siya mapapatawad kahit wala na siya sa mundo na to. Alam niyo po, kailangan natin mag-restart. Bakit? Kasi pag hindi po tayo nag-restart, habang buhay tayo nakakulong dun sa preso na tayo din naman po ang gumawa. Kaya ano pong paalala sa atin ni Lord? Sabi ni Lord, forgive. Magpatawad ka. Walang buts, walang ifs. Ang sabi lang po ni Jesus Christ kay Peter, magpatawad ka. Tingnan niyo po for my conclusion, dito na po ako magtatapos. Basahin lang po uli natin. Lumapit si Pedro, nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko bang patatawarin ang aking kapatid? 7 beses po ba? 7 times po ba? Hindi. Sabi ni Jesus Christ, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Ano po ibig sabihin? Huwag ka magbilang. Patawad ka lang ng magpatawad. Tingnan niyo po anong command ni Jesus Christ. Verse 35, chapter 18. Sabi ni Jesus Christ, gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Grabe po no, ang bigat ng sinabi ni Jesus Christ. Pagkatapos niyang ikwento yung parable na yung unforgiving servant ikinulong. Ang sabi po ni Jesus Christ ganito, ganyan din gagawin ng Ama na nasa langit. Kapag hindi ka marunong magpatawad, itatabong ka niya ngayon sa impyerno. Ang tanong ganito, Pastor, ibig sabihin ba nun mawawala na yung kaligtasan ko pag hindi ako marunong magpatawad? Alam niyo po, hindi po yan ang point ni Jesus Christ dyan. Alam niyo po anong point ni Jesus Christ dyan? Imposible po yan mangyari sa mga tunay na Kristiyano. Bakit? Kasi ang mga Kristiyano po, imposibleng hindi magpatawad. Bakit? You receive mercy, i-share mo yung mercy na yon. You receive forgiveness, i-offer mo rin yung forgiveness sa iba. Kaya po, alam niyo po yung mga taong hindi lang nagpapatawad, ito isa pong bagay sigurado dyan. Hindi po sila nakatanggapan ng pagkapatawad sa ating Panginoon. Kaya po sinabi ni Jesus Christ yan, sabi niya, alam niyo, ganyan din gagawin ng Ama ko kung hindi kayo marunong magpatawad. Pero, hindi niyo naman gagawin yan. Bakit? Kasi pinatawad na kayo at tunay kayong mga manampalataya. Tanong, sino po dito ang mga tunay na pinatawad na ni Lord? Taas kamay. Konti lang po ba? Ayan, marami. Babaan niyo na po. Kung tunay na pinatawad po tayo ni Lord, ano pong kailangan natin gawin? Sabi ni Jesus Christ, gayon din naman gawin niyo. Magpatawad kayo. Pastor, ang sama ng loob ko. Parang ang hirap ata. Ipag-pray niyo po kay Lord. Pero alam niyo po, kung talaga na-receive niyo yung mercy, kung naka-receive tayo ng forgiveness, wala po tayo ibang mo-offer, kundi forgiveness din sa iba. Meron po isang story na nabasa. Meron daw pong isang babae, isang member sa church. This is a true to life story, okay? Hindi ko na lang po babanggitin yung pangalan. Pero sa isang Christian church daw po, meron isang young married. Kasi po yung mga young married dyan, may mga young married po ba? There's a young married na babae na iniwanan po ng kanyang asawang lalaki. Pinabayaan. So, syempre, dahil yung young married na to, may takot sa ating Panginoon, kahit mahirap po yung buhay, nagpatuloy siya. Nagtrabaho, pinag-aral niya yung mga anak niya. In short,
kahit po wala yung asawa niya, tinuloy niya yung buhay. Kahit mahirap. Totoo, nahihirapan po siya. Nahihirapan siya. Tapos po, yung babae na to, dahil ang hirap nga nung pinagdadaanan niya, hirap na hirap po siyang magpatawad. Kaya every time daw po na nakakarinig siya ng sermon patungkol sa forgiveness, hindi niya pinapakinggan. Ang lagi pong sinasabi ng babae na to, kaya nyo lang naman yan nasasabi kasi hindi nyo naman naranasan yung naranasan ko. Kaya lang naman sa inyo madaling sabihin na magpatawad ka kasi hindi nyo alam yung pain ng iwanan ng asawang lalaki. Hindi nyo alam yung pain kung paano ako niloko ng asawa ko na pinagpalit ako sa ibang babae. Hindi nyo alam yung pain na ako lang ang babae pero 3 anak yung binubuhay ko. Hindi nyo alam yung pain, sabi niya. Kaya hindi ko mapapatawad yung asawa ko. Pero one day daw po, nag-sermon yung pastor nila sa church. Patungkol pa rin sa forgiveness, pag-ibig, at pagdi-dispense ng mercy. Nung Sunday daw po na yun, talaga nangusap si Lord sa kanya. Nangusap si Lord. Kaya po kahit mahirap daw, sabi po dun sa story, kahit mahirap, nagpatawad siya. Sabi niya, Lord, hindi po humingi ng tawad sa akin yung asawa ko. Lord, yung asawa ko namumuhay pa rin sa kasalanan ngayon. Nahihirapan ako, pero patatawarin ko po siya. Alam niyo po, pagkatapos daw po ng ilang mga linggo nung nagpatawad yung babae na to, napansin daw po ng mga miyembro, naging palangiti, diba? Naging palangiti, lumiwanag yung muka, naging masayahin. Kaya one time, nilapitan daw po siya ng pastor nila. Sabi niya, kapatid, sister, ano bang nangyari? Anong nangyari? Eh baka po nag-isip kayo, hindi po dito sa atin yun ha. Sabi niyo, sino kaya yun? Wala po dito yun, okay? Pero true to life story po to. Okay? Sabi po ng pastor, kapatid, ano ba nangyari? Sabi niya, pastor, kasi tinuruan po ako ni Lord na magpatawad. At ito po na-realize ko. Sabi daw po ng babae, akala ko, siya yung pinatawad ko. Pero ako pala, ang pinalaya ng Diyos. Ganda po, no? Sabi po ng babae, sabi niya, pastor, alam niyo po, all the while, I thought na ako yung pinatawad ko siya. Pero ang totoo, by forgiving him, sa pagkapatawad ko sa kanya, nagkaroon ako ng freedom. Pinalaya ako ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, marami pong Kristiyano, pinalaya na tayo ni Lord sa kasalanan. Pero hanggang ngayon, baka alipin pa po tayo ng galit. Baka alipin pa po tayo ng sama ng loob. Kaya paalala po sa atin ang salita ng Diyos sa umaga na to, magpatawad po tayo. Magpatawad po tayo. Kasi pag nagpatawad po tayo, magkakaroon po tayo ng freedom. Magkakaroon tayo ng kalayaan. Mga kapatid, when you forgive, you stop carrying what Christ already carried. Alam niyo, binitbit na po ni Jesus Christ yan eh. Pinatawad na po ni Jesus Christ yan. Patawarin niyo po. Huwag niyo pong bitbitin. Minsan, ang hirap ng buhay eh. No? Parang, pastor, ang dami kong bigat na dala. Ba't mo kasi binibitbit? Diba? Pastor, ang dami kong sama ng loob na dala-dala. Ba't mo kasi dala-dala? Bigay mo kay Lord. Binitbit na yun ni Jesus Christ sa krus eh. Binayaran na yun ni Jesus Christ sa krus. Pastor, ang hirap. I-offer niyo po kay Jesus Christ. Ibigay po natin sa paanan ng ating Panginoong Jesus. When you forgive, you stop punishing yourself for someone else's sin. Alam niyo po, kapag yung ibang tao nagkasala sa inyo, totoo naman masakit po yun. Pero huwag niyo na pong pahirapan yung sarili niyo. Kasi the more na hindi tayo nagpapatawad, mas pinahihirapan po natin ang ating sarili. And do not let yung past kumontrol sa future ninyo. Pag nagpatawad po tayo, pinipigilan po natin yung tendency natin na yung past natin yung mag-dictate ng future natin. Imagine niyo po, no? Ang ganda-ganda ng araw na to, pero nakasalubong mo lang yung kaaway mo, bumalik ka na naman sa kahapon. Naalala ko na naman yung ginawa niya sa akin. Ang tagal na. Ang ganda-ganda ng future na plano sa'yo ni Lord, pero binabalikan mo pa rin yung past. Mga kapatid, ano pong hiningi sa atin ni Lord? Ang hiningi po sa atin ni Lord, forgiveness. Forgiveness. Forgiveness is not about setting the offender free. It's about setting the prisoner free and realizing the prisoner is you. Pagkapatawad po, pinapalaya po natin, hindi yung nag-offend sa atin, hindi po yung nakasakit sa atin. Ang pinapalaya po natin, yung ating mga sarili. At alam niyo po kung ano po ang ultimate na example ng forgiveness? Yun po yung ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo.